Ang tagapagsalita po ng Malacanang, si Undersecretary Attorney Claire Castro ng Presidential Communications Office. Magandang umaga po, Attorney Claire. Yusek. Yes, good morning, George. Good morning sa lahat ng nanonood sa inyong Yan. programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa pagpapaunlak. Unang-una, congratulations po. Binabasa ko itong report ng RP Mission and Development Foundation. Kayo po with a high performance rating of 84.9%. Dapat may palakpak dyan, Engineer Willie. A third highest performing government communicator in the survey. Yan, no? Saan yan? Saan galing? Hindi ko alam yan. Thank you, George. RP Mission and Development Foundation po, RPDev. Oh. Thank you. Salamat. Kaso, pangatlo po kayo. Bakit di number 1? Okay lang yun. Ang una daw po si Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran. The results are based on surveys from early 2026. Yan, ang sabi po dito sa RP Mission and Development Foundation. Salamat. Opo, salamat. Thank you, George. Thank you. Para po dito sa RP Mission and Development Foundation ito, ibig sabihin matindi ang inyong hangarin at sa pagiging communicator nga ng gobyerno, nagagampanan ninyo ang inyong tungkulin na Yusek. Thank God. At alam mo naman, kung hindi naman tayo mabibigyan ng wisdom ng nasa itaas, no, ng ating Panginoon, na hindi naman natin magagampanan ng lubos ang ating obligasyon. Ayan. So, nagre-resulta kahit pa paano. Sinasabi, nakikipagbangayan daw kayo sa Malacanang press corps. Totoo ba yun? Ay, hindi. Love nila ako. Kailangan lang sagutin kasi marami rin tanong at kailangan sagutin. Pero hindi. Magkakaibigan kami lahat. Wala naman kayong fina-flag na reporter doon. Ay, wala. Kasi wala alam mo, sa akin, trabaho nila yun eh. So, trabaho nila yan, trabaho ko to. So, wala. Nagkakaintindihan kami lahat. Ayan. Tama-tama, attorney. Nandito ka na. Hindi ka ba nalaglag sa upuan mo o expected mo na yung announcement ni VP Sara for President in 2028? Nung start na sinabi niyang patawad, nararamdaman ko na sa ating bowl ang kristal. No, anyway, 'di ba? Alam mo naman yung galawan ni VP Sara. Napipredict mo naman yung kilos nakikita, pero nung sinabi na may press con, hindi ko naman expect na yun na sasabihin. Akala ko ang sasabihin niya na ang interes ng Pilipinas, kasi medyo nagkakaroon na init between China and the Philippines lately, di ba? Yes. Pero ayaw ng Pangulo niyan. Ang gusto ng Pangulo is diplomasya. Both parties, mutual respect. Akala ko ang pag-uusapan niya tungkol sa ating interes, no? Tungkol sa West Philippine Sea, patungkol sa China and the Philippines. Hindi pala, pansarili pala. Patungkol dun sa kanyang tatay, di ba? Oo, kanyang tatay, dahil nalalapit yung confirmation of charges. Hindi pala, kundi pansarili. At paninira. Walang pagbabago. Paninira pa rin sa Pangulo at sa gobyerno. Itinuturing nyo bang pansarili yung kanyang announcement? Sabi niya, para sa bayan, para sa taong bayan, para sa mga ganung bagay Alam mo, George, kasi hindi naman nadadala yung para sa taong bayan kung hindi naman nakikita ang ginagawa mo. Kung talaga sa taong bayan ka at hindi pansarili, sana hindi mo itinuloy yung personal trip niya. Diba? Hindi niya dapat tinuloy yung personal trip niya habang binabayo tayo ng bagyong Karina. Inuna niya na mag-abroad, pumunta ng Germany, nang parang patago pa, at walang ka-explain, walang explanation, pagbalik niya kung ba't niya iniwan ang taong bayan sa gitna ng bagyong Karina. Ito. So, in the coming days, definitely after the announcement, after her announcement, mas mamumuliti ka ba sila ngayon, si VP Sara, o ano sa tingin ninyo? O mas magsiservisyo? Naku, George. Parang since day one, namumuliti ka na sila. Since day one, nakitaan ba natin ang pagtatrabaho? Ang Vice Presidente, maybe yung OVP kasi may mga tao siya doon.
Even at the time na siya ay secretary ng DepEd, ang sabi niya, wala siyang kaalam-alam. Mhm. Pati yung pagre-review ng matatag curriculum, sinabi niya at inamin niya na hindi niya na-review at hindi niya kayang i-review dahil wala siyang kaalam-alam doon. At Hmm. hinayaan na lang niya ang kanyang mga staff at mga stakeholders na siyang gumawa ng matatag curriculum. Kung doon pa lang isang sektor lang ng pamahalaan, Department of Education lang 'yan. Hindi mo pa mahawakan ng maayos. Paano pa yung buong Pilipinas? Eh, anong alam niya? Yun nga hindi na manira, 'di ba? Numero 1 gumawa ng intriga. But Oo. George, hindi Hmm. naman natin siya masisisi kasi ang tatay niya umamin na Mm. ekspertong gumawa ng intriga Hmm. at magplanta ng ebidensya. So kung yan ang kanyang kinagisnan ng kanyang paglaki, eh malamang ganyan din ang gagawin niya. Mhm. Kanina po may mga ilang mga nagsasabi na ngayon daw pong in-announce ni VP Sara ang kanyang intensyon for 2028. Magiging bahagi daw ang Malacanang dito sa pagpupush na siya ay ma-impeach. Ano po ba ang pananaw ninyo diyan? Kung noon ang sabi ng Pangulo, 'di ba, ayaw niyang makialam sa trabaho ng House of Representatives, Mhm. ng Senado, ng Kongreso, dahil may separation of powers. Ang nais lang ngayon ng Pangulo kung sino yung dapat na managot, eh dapat na managot. Meron ba siyang kasalanan? Kung may kasalanan siya, dapat madinig ng tao. Kung sinasabing ginasta niya, nilustay niya di umano ang 125 million, hindi lang yan kasi meron pang confidential funds ng DepEd. Mhm. Hindi lang yung 125 million ang hindi niya account or hindi niya maipaliwanag sa tao. Mhm. Kahit sa executive session man lang ng Kongreso, ah, parang yun ang dapat niyang ihingi ng tawad. Mhm. Dahil, George maliban dun sa sinasabing, Mary Grace Piatos, Hmm. meron kasing inamin si Attorney Poa, yung 15 million na hindi nila mai-account sa COA dahil flag sila. Kumbaga, tinapik sila about the 15 million. Oo. Ang ginawa ni Attorney Michael Poa at ito ay aminado sa House of Representatives sa hearing, na instead na kumuha siya ng resibo mismo sa VP, kay Mm. Presidente. Pumunta siya to a certain, I forgot, Mempin yata 'yan, basta isang tauhan din nila. At itong taong ito ay pumunta sa AFP Hmm. at humingi ng 4 na certificate para sa Youth, Leadership Summit. At pinalabas Oo. nila, itong 4 na certificate na 'to ay ginastusan nila ng 15 million para sa youth. Nung nalaman ito ng AFP, sabi nila yung certificate na 'yan ay hiningi lang ng kanilang, kasamahan, yung si Mempin nga yata from the DepEd. At hindi doon nila inisip na gagamitin yung certificate na yun para ipamasak doon sa 15 million na naggastos na confidential funds ng DepEd. Mhm. Nasa pamumuno at that time, Secretary VP Sara, ng DepEd. So Mm. nagulat pati ang AFP. So pati AFP, naloko nila, nabudol nila. Hindi ba dapat ihingi nila ng tawad? Hmm. May nabasa na nga rin akong announcement mo kahapon eh. Ang dami niyang hiningi ng tawad pero hindi niya hiningi ng tawad, sabi mo. Totoo ba 'yan na sinabi mo? Eh yung Yes, para sa bayan, oo. oo. Unang-una yun kasi George, Mm. marami naman talagang pinatay yung tatay niya at aminado yung kanyang amang si dating Mm. Pangulong Duterte. Mulat siya dun. Kasi nangyari ito, ang reklamo sa ICC starting November 1, 2011 Mm. to March 20, 2019. So, at that time, mayor siya eh. Naging vice mayor siya, naging mayor siya ng Davao. So, Tama. anong ginawa mo? Yung mga patayang nangyari sa Davao City, anong ginawa mo? Mhm. Oh, 'di ba? Ibig sabihin, batid mo 'yan. Batid niyong lahat 'yang ginagawa ng tatay mo dahil umamin siya maski na si dating, PNP chief, Bato de la Rosa. Mhm. So, hindi ba 'yan ang una niya dapat ihingi ng tawad dun sa mga tao, sa mga kamag-anak na intentional na pinatay ni dating Pangulong Duterte? George, maliban diyan, Mm. bakit natin masasabi na talagang may patayan sa EJK? Sa intentional na hindi dapat patayin dahil inamin ito mismo ng Oversight Committee Head ng Tokhang na si Mayor Magalong at the time. Sinabi niya na, may report siya Yes. patungkol dito. So, dapat mahanap yung report na yun, George, kasi dun malalaman sino yung mga general na pinagalitan niya dahil hindi ayos ang pagtatrabaho dahil yung iba daw na nasa listahan
ay mga base lang sa political rivalry. Mm. At may O mga tao na dapat na hindi pinatay pero pinatay. mm. So, yun Uy, ang dapat nilang ihingi ng tawad. incriminating 'yan, ha, 'pag nakita yung totoong mga dokumento niyan, ha. Yes, Mabigat 'yan. oo. Dapat maging proud si Mayor Mm, Magalong dito. Bakit? Sa mm, Mama Sapano lagi niyang pinagmamalaki yung report. Dito sinabi niya sa isang interview, inamin niya na may report daw siya. Ang tanong natin, una, totoo ba yung report? Pangalawa, nasaan yung report? Pangatlo, kanino sinubmit yung report? So, at mm, sino-sino mga general 'tong pinagagalitan mo dahil mali yung di umanong pag-i-implement ng tokhang. mm. Makahabol kaya 'yan sa ICC, yung mga ganyan, tingin mo? Actually, kaya nga natin even sa press briefing hinahanap natin 'to at pinapahanap ko Mm, sa media, hanapin nila kay Mayor Magalong yung mm, pinagmamalaki niyang report patungkol sa tukhang dahil siya yung oversight committee head. mhm, At, madalas siyang nandodoon sa command conference at pinagagalitan niya nga daw yung mga generals. So, mm. sino-sino 'tong mga generals na 'to na dapat na maimbestigahan din ng ICC, 'di ba? Speaking of, the ICC, attorney, ang sabi po ng ilang mga senador na ngayon, hindi ko ba alam kung dahil dito sa deklarasyon ni VP Sara, parang nag-iiba ng pananaw na yung ibang nagsasabing opposition, sabi, dapat nga yung EJK hearing na yan dito sa Pilipinas, hindi sa International Court, eh. Pero Hmm. sabi naman ng isang law din, wala naman tayong magagawa kasi ang International Court, ginagalang din natin. So ano ba talaga dapat ang maging trato ng gobyerno ng Pilipinas? Puwede yan George, 'di ba? Meron kasi Hmm, tayong batas yung RA 9851 kung yes. saan ang mga kasong involved dito ay crimes against humanity, Mm, genocide. Sa Section 17 kasi sinasabi dun na kapag meron na nakapag-start ng hearing or pag-iimbestiga sa mhm, other state or international tribunal, puwede nating dispense with yung ating pag-iimbestiga dito at mhm, hayaan na nating magtuloy-tuloy doon sa state na yon or sa international court. So in other words, ang choice ng Pilipinas, ang option ng Pilipinas kasi nakapag-start dun, eh. yes. Bakit nakapag-start dun, George? Doon nagsampa ng kaso ang mga kababayan natin mismong Mhm, Pilipino. Kababayan mismo natin. Doon doon nila pinili na magsampa ng kaso. So, nasimulan dun, nakapag-hearing na dun. dahil wala silang tiwala dito before. Kasi naman, George, Mhm, mismo si dating Pangulong Duterte nagsabi niya, hindi niya nirerespeto ang human rights. At ang mhm, sabi niya, at his age na 71, kahit pumatay siya, hindi siya maaaresto. Unang-una dahil mhm, pangulo siya. Pangalawa, dahil matanda na siya, i-re-release din siya kaya hindi siya makukulong. Kung ikaw na biktima, ang nadinig nun, na wala siyang kagatol-gatol pumatay at dahil alam niyang hindi daw siya makukulong dahil sa kanyang old age. hmm. Ikaw Aba, ba ay maghahanap ako ng iba. maghahanap ka Maghahanap ng ako iba ng forum, oh, na makakakuha ka ng hustisya. yes. At George, baka nakakalimutan nila, November 2021, humiling na ang Pilipinas sa ICC na dito na imbestigahan. Mm, Pumayag ang ICC prosecutors. Nag-defer. O sige, hindi namin kayo imbestigahan, hayaan namin kayo. That's November 2021. June 2022, ang sabi ng prosecutor ay hindi naman kayo nag-iimbestiga. Wala kayong walang totoo sa inyong sinabi. Kaya itutuloy na namin ang pag-iimbestiga. We were given a chance maimbestiga, hindi lang nila ginampanan. Up to now, meron bang kasong isinampa laban dun sa mga co-perpetrators na binanggit ng ICC? Wala, 'di ba? Actually hanggang sa ngayon, as we speak, may sulat na rin itong si dating Pangulong Duterte sa ICC na hindi siya makiisa, talagang hindi niya ginagalang. Pero but still, the ball is in the hands of the ICC now. Mm. Sa tingin mo ba, talagang mapapanagot ang mga Duterte sa mga kasalanan ito and their co-perpetrators? Tingin ko sa panahon ngayon, lahat kasi ng dapat managot ang gusto ng pangulo, yung Mm, dapat managot, managot. mm. Pero 'pag iba na yung pangulo at kaalyado ng mga co-perpetrators na 'to, asahan mo hindi na sila mapapanagot. So yan ang lumalabas sa iyong bolang kristal. Mm. At Speaking of pagpapanagot, Attorney Claire, Yusek, natanggap na ng Pangulo itong report ng ICI. So hmm.
o ano ang plano niyo diyan? May mga dapat pa bang habulin, mga hindi pa nakakasuhan o ano bang nilalaman ng report na yan, Yusek? George, ako personally hindi ko nabasa. Mhm. Makapal, madami ang, files na isinumite ng ICI. Sa ngayon wala pang final na, desisyon ang Mhm. Pangulo patungkol diyan. Siguro baka 'pag natapos na at, na-evaluate kung ano Mhm. ang, report ng ICI, then dun siguro magde-decide ang Pangulo kung anong dapat gawin. But naniniwala po kayo na ano na kahit papaano natugunan na ng Pangulo yung kanyang pangako sa bayan na ididiin ang dapat madiin? Yes, alam mo on the part of the, Mm. executive, kahit naman ang DPWH, Mhm. ICI, marami na silang narekomenda na sampahan ng kaso. Mhm. So hinihintay na lang natin yung aksyon ng rather ng ombudsman at ng DOJ, kasi ang DOJ up to now may hearing pa, eh. Mhm. 'Di ba after na magrekomenda ang ICI sa kanila, naghi-hearing, may preliminary investigation na nagaganap. So sa parte po na ehekutibo, lahat ng nakita po nila na maaaring sangkot, di naman natin sinasabing guilty na sila 'no, Mhm. maaari palang sangkot, ay naisumite na 'to para for further investigation ng DOJ at ng ombudsman. So Mhm. hintayin na lang po natin na magiging aksyon nila, kung Ah, masasampahan ba ng kaso o madi-dismiss yung mga kaso na nirekomenda oo. na imbestigahan. Meron pa raw isa kasi na gustong makita ng taong bayan na makasuhan, eh. Hmm. Sino, Eh, sino, sino? hindi alam mo naman na siguro 'yun. Naku, Okey. alay Yung ko. Hmm. kamag-anak daw, kamag-anak, oo. Actually ito naman sa atin George, 'di ba? Mm. Ang unang-una natin nadinig diyan ay si Mm. Senator Amy Marcos, Oo, mastermind daw, si oo. Bonjing pa yung tawag niya, 'di ba? Okay, mabuti ko na rin yung Bonjing, according to her. So when we know pagka gano'n ang description, alam naman Oo, natin kung sino yung gusto niyang patungkalan. Kasi oo. ad hominem ginagawa ni Mm, Senator mm. Amy, eh. Ang sa atin dito, sabi niya kasi mastermind. Kung meron naman siyang ebidensya, kasi binanggit niya na, talagang Oo. jinudge niya na na mastermind. Kung meron siyang ebidensya, 'wag puro pamilya. Siya Mhm. na diretsong magsampa sa ombudsman. 'Di 'Yan. ba? Kasi inano mo na, pinangalanan mo. Tama. Ikaw Eh ang kumbaga may judgment ka na. Ibig sabihin 'pag may judgment ka na, meron kang ebidensya. So isumite mo na, para hindi ka napo-frustrate. Kaya sabi niya, "Ay hindi ka sinasampahan si ganito, hindi." Eh, kung ikaw yung may ebidensya dahil ang aga mong mag-judge, mauna ka na magsampa diyan para hindi ka ma-frustrate. Hindi ba nagkakamot ang ulo ang Pangulo diyan? Parang napapahiya siya sa kapatid. Ayoko magsalita, oo, pagdating kay Senator Amy, kasi alam mo si, Pangulo pagdating sa Mhm. kanyang kapatid, ah, Oo, ayaw niya magsalita ng ad hominem, tama. ayaw niya magsalita ng negatibo. Mm, So, tama. irerespeto ko ang, And we understand, oo. damdamin ng ating pangulo dahil alam mo ang Pangulong Marcos Jr., napakabait niyan. Mm. Hindi siya katulad ni Senator Amy, magkaiba sila ng attitude, oo. Ayan. Hoy, naku, maraming salamat sa mga oras mo at sa maaga mong pagtugon sa aming interview, Attorney Claire, ha. Maraming Maraming salamat po. maraming salamat din George, at good morning sa lahat ng ating mga kababayan. At congratulations again from the survey of the RP Dev. Yan yung Thank you so pinasimulan much. ni dating Pangulong FBR, di ba, yung RP Dev. Ganun ba? Hindi ko talaga alam, ngayon ko lang Oh, nadinig. Salamat sa'yo. Thank you so thank you, much. Attorney Claire. Yan, Okay. si Undersecretary Claire Castro po ang tagapagsalita po ng Palasyo ng Malacanang.